Mainit na usapin pa rin ang flood control project sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero para sa ilang eksperto at dating mambabatas, hindi dapat ma-single out ang isang tao at dapat mapanagot ang iba pang mga opisyal ng gobyerno na sangkot dito. Nagbabalik si Lestor Aler. Once they have their findings, they will forward those Mula nang buksan ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects, napakulong ang ilang opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian, gayon din ang ilang kontraktor gaya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa sona ng Pangulo nitong Lunes, binanggit niya ang dating House Speaker na kasalukuyang naharap ngayon sa preliminary investigation sa Office of the Ombudsman. Pero para kay bagong alyansang makabayang Chairperson Teddy Casino, dapat panagutin din ng iba pang opisyal ng pamahalaan. May pananagutan din at malaki ang kinalaman sila Secretary Bonoan, Secretary Pangandaman, sila Undersecretary Olivar, Undersecretary Bersamin, pati ang Executive Secretary Bersamin, hindi na imbestigahan At definitely, hindi nakasuhan. Si Secretary Pangandaman, binigyan pa nga ng mataas na pwesto recently. Dahil yung iba pang kasing halaga siguro yung naging papel dyan sa flood control, hindi naman inimbestigahan o pinapanalod. Aniya, may tuturing na fall guy ang dating House Speaker. Para naman kay dating Senate President Coco Pimentel, bagamat isa si Romualdez ang itinuturong sangkot sa korupsyon, ay dapat pa rin manaig ang presumption of innocence. Medyo naawa ako kay former speaker. Tanda mo, leader siya ng kamarang yan. Naawa naman ako na anunsyo pa sa SONA tapos pinalakpakan pa. Sana hindi na lang nagbanggit ng pangalan. Sabi ko nga, to be fair to the former speaker, kahit na pinalakpakan yung pag-anunsyo na papaila na siya ng kaso, i-remind na lang natin ang taong bayan na meron pa tayong presumption of innocence. No? Hindi po siya, kahit na gusto natin ng big fish, gusto natin ang ulo ng big fish, may presumption of innocence po tayo. Dagdag pa niya na dapat na isama sa talumpati ng Pangulo ang naging progress ng investigasyon sa flood control anomaly. Sinabi na lang na malaki na ang asenso yung laban kontra sa katiwalian sa flood control. Marami nang number one, yung sindikato na buwag na dismantle na yung sindikato. Meron ng naging state witness na yung iba, meron ng mga nakakulong, at ang pinakamagandang epekto, kahit yung budget estimate ng DPWH, yung mga bloated figures na mga materyales, pinababa na niya. Matatanda ang naglabas ng pahayag ang dating House Speaker matapos ang naging sona ng Pangulo. Aniya, iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo at sang-ayon siyang gawin ng tama ang pagsunod sa proseso at hahayaan na ang ebidensya ang magsalita. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.